Pops, nito tayo sa ibabaw ng bahay. Medyo mainit na, oh. OMG. Oh. Buksan natin to. Itong tornilyo. Meron siyang 4 na tornilyo sa ating constant pressure. Alright. So, yan yung kanyang laman ng ating constant pressure. Ito yung kanyang set button. So, yan yung kanyang laman. Right. So yung kanyang terminal ng input saka output. Dalawa eh. So ito yung kanyang input ng 220. Ayan. Line saka neutral. Ito ng ating may capacitor. Papuntang motor. Mayroon siyang sign na UV. Right. Hindi naman pwedeng bonus power. So ito yung kanyang loob ng motor. Kabit natin ng wire. Si Boss John, right. So pagdating sa connection mga paps, lalo na sa mga branded na motor, may mga nameplate dyan. So susundin nyo lang yan. So ayon dyan sa nameplate nya, ang ating input line ay sa U1 sa B1. Yun ang kanyang guide para di tayo maligaw. So yun mga paps, naikabit na natin ang ating connection ng motor, right. So kailangan power supply na lang. So temporary lang ito, after lalagyan natin ito ng control box dito para lahat ng circuit protection nandito. Right. Punta tayo sa baba at ikabit na natin ng ating power supply. So, kanya kami sa ibabaw ng bubong. Super init. Mga paps, nalagyan natin temporary power. Ito yung paakyat sa ating motor. So, line to ground, line to neutral. So, yung paps 220. So, yung neutral natin. So, yung ating line dito ay 380. So, ito yung ating motor. Check natin. Lagyan natin ng kilometer. At sindin natin mga paps. Ito natin yung ating main. Okay. Yan. 3.6, 3.5. So, punta tayo sa taas. So yan paps, umaandar na yung ating pump. So wala na tayong gauge, kaya di natin makikita yung kung ilan ang pressure nya. So pag check nito mga paps, para makikita natin kung nag-automatic pa yung kanyang constant pressure, i-off lang natin itong ating discharge, right? Dapat mag-automatic siya mag-close kasi sarado na. Oh, yan. So nakapatay na siya mga paps. Pag binuksan natin uli, saka lang siya mag-on. Right. So yan lang mga paps ang ating pag-install ng ating pump na 1 HP Grand Force.